Hi guys, good afternoon po sa inyong lahat. Once again, this is Jake Santos and you are watching Joe Santoner Enterprise. At ang atin pong video ngayon is about this printer na sobrang dami tayong naririnig na mga rumors, no, sa kanya. Kesyo ganyan, kesyo ganito, kesyo ganito, kesyo ganyan. So this time, maaari na nating malaman yung katotohanan behind this printer, no? Behind this small machine na lumabas sa Philippine market sa panahon ngayon. At sabi nila, no, na itong machine na to ang maaring ating gamitin na more cheaper than the other brand. Ang printer na ito ay well known na sa ibang bansa, no? But in the Philippines, I think hindi pa siya masyadong kilala, but sa mga other website or sa mga other platform like YouTube, no, dito, no, marami na rin po nag-review nito. Pero sa atin ngayon is first time po natin tong i-review ang printer na ito. So this printer is Phantom M7105DW. So, ito po ay printer, scanner, copier. Mamaya po ay malalaman natin kung paano ito gamitin at kung ano ba yung kanyang mga capabilities na maaring maging advantage ng isang owner ng printer na ito at magamit niya ito sa kanyang business. So without further ado, samahan niyo ako sa video na ito as we review this printer at sama-sama tayong matuto sa printer na Phantom M7105DW. Let's proceed po sa ating pag-unbox, or actually na-unbox ko na. Then yun nga po, no, kasama na dyan yung ating manual and yung driver. Then ito na po yung actual machine na makikita natin once na-unbox po natin yung ating printer. So for the meantime, bago natin paganahin ito, no, let's proceed muna po sa pagtanggal ng kanyang mga blue tabs, no, safety tabs, no. Ayan, no. So okay po, no. So titignan po natin yung kanyang actual na voltage and requirements. Okay. So ayan po yung kanyang model, no, actual model. And ang nakalagay po dito is model, ayan, M7105DW, 50 to 60 Hz, 4.5 amperes, and siya po ay naaprubahan, no, ng NTC sa ating bansa. And also meron din siyang serial number ba ito? Actually, medyo malabo-labo po yung aking ayan. Okay. Class 1 laser product po yung nakalagay sa kanya. So, napapansin niyo po, meron siyang MC dito, no? Monochrome laser multifunction printer. And nakalagay po dyan, ano, this telecommunication equipment
conforms to NTC, NBTC technical requirement, manufacturer. So, okay po, no? Suhai Phantom Electronics Co. Ltd. Made in China po tayo. So, ayan po yung ating serial number and yung electronics na kanyang specification, no? Meron din po siyang ADF, itaas sa ADF, no? Ang ADF po niya approximate, tansya ko po dito, no? Ito po ay naglalaman ng more or less mga nasa 35 originals, kaya po siguro dito, no? And adjustable din po ito na just in case na kayo po ay photocopy ng long, may adjustment din po siya, no? Stopper din po yan para po sa mga original na long. So, okay. Ang kanya pong scanner ay A4. Ayan, no? A4 po siya. So, basically, it is a laser copier, printer, no? And scanner. So, meron din po siyang single bypass feeder. Single bypass po yan, no? So, pagka ganyan po, na ganyan lang po kaliit yung kanyang tray, single bypass lang po ito. So, hindi po siya makakapag-accommodate ng more than one, no? Okay. So, dito naman po sa ating tray, no? Yung tray number 1 natin ay meron po siyang 250 paper na capacity. Ayan, no? Print, copy, and scan. Nakalagay po dyan sa red niya na ano. So, okay po. Yung tray po natin is adjustable din po ito para po maging long. So, paano po ina-adjust? So, sa ibang model po na machine ay pinipindot lang po dito sa taas. Yeah, so, we have to remove also the blue tab dito sa ano na to. Ayan, no? So, na-remove na natin yung blue tab. So, ayan. So, yun, no? Pinipress lang natin itong blue na to para ma-adjust po yung kanyang tray. Ayun, no? So, na-adjust na po natin. So, balik na po natin ito. Ayan. So, okay. So, the reason why, kaya po hindi po natin may pasok yung tray ng long. Ayan, no? Ito po yung nagpapangyari or hindi po siya basta-basta mabubuksan kasi meron po siya parang door dito, no? So, ulitin po natin yung procedure. Ayan. So, press po natin to para po mag-long. Okay, subukan po natin ulit na ipasok yung tray. Ayan, pumasok na po siya. Ayan, no? So, ayun po yung yung kanyang setup sa likod. So, okay, no? Dito naman po sa ating likod, meron po siyang back cover din dito, no? Let's try to check this also, no? Ayan. Back cover natin is ayan. So, baka po siya ay masira, no? So, yan lang po muna for the meantime tayo. Then, let's try to activate this machine. So, I don't think na meron siyang power on dito sa gilid. Let's try if meron siyang switch, no? Check natin. So, meron po siyang switch dito. Ayun, dito pala. So power on natin. Let's try, no? Hop! Pag pindot po natin, meron pong lumabas na phantom. And, approximate po mga ilang seconds po yan bago po siya mag-ready. Hop, nag-blink po ulit yung phantom. So, isang mahabang display. Okay, drum unit not found.
So, wala po siyang drum unit, sabi niya. Sabi niya po, no? Front cover is open. Drum unit not found. So, try po nating tignan yung drum unit. Actually, meron siyang drum unit. Ang problema lang is, hindi ito fully set up, no? Subukan natin pong i-set up. Tanggalin po natin. So, mahirap po siyang tanggalin. Ayan, no? So, subukan po natin bakit po ay matanggal. Meron po siyang orange sa loob. So, ang orange sa loob na ito ay, siyempre, hindi po siya kailangan dito. Tanggalin po natin. Ayan, no? After that, yun, natanggal na. So, we have to remove first this orange bago natin matanggal itong buong cartridge niya. So, okay. So, let's proceed now with the toner cartridge and drum. So, okay po, no? So, dito po sa Phantom, meron po siyang naka-sticker dito na dalawa, no? Yan. So, ang Phantom po na ito ay maganda po yung kanyang cartridge, no? So, siyempre, original yung kanyang cartridge from Phantom din, ano? So, ayan po yung kanyang cartridge. Marami pong laman to. Sa mga website ni Phantom ay wala naman po tayong nababasa na kung ilan po yung initial na toner or yung capacity ng isang bagong bili na machine na M7105. But, dahil sa gagamitin natin ito, ay malalaman din natin in further kung ilan ba talaga yung capacity ng isang brand new na toner cartridge included sa machine na ito. So, but napansin ko lang na meron po siyang hinihila na seal. Ayan, no? So, meron po siyang seal sa gilid and we have to remove it para makapag-distribute po si toner hopper papunta dito sa kanyang roller, no? So, okay. Let's try to disengage the seal, no? Tanggalin na po natin ito. So, meron ditong safety precaution nakalagay. Warranty is, teka lang ha, para mabasa natin. Warranty is, excluded. Excluded if torn. Ayan, okay, yun lang po. So, tanggalin na po natin. Hihilahin lang ito, I think. Aha. So, paghila, ayan na po. Okay. Natanggal na po natin yung buong seal ni Phantom. And also, after we remove that, we will also remove the seal of the drum. So, meron din po siyang seal, no? So, ito po yung seal niya. Ayan, natanggalin po natin. Yun. So, tanggal na po yung isa. Then, yung isa naman po, no? So, actually, totoo naman na ang ating drum ay dapat, no, na dark yung kanyang kulay kapag tayo po ay naglalagay ng seal dito para hindi po siya ma-expose sa ilaw. So, okay, ayan, no? So, napakaganda po ng drum ni Phantom. So, same color with the other monochromes na nakikita ko. No? So, siyempre, ito po ay may chip, no? Ayan, no? May chip po siya. And also, the chip is removable. Napapansin nyo po na pwede po siya tanggal kasi meron siyang screw dito, no? And I think this portion is the toner waste, no? Just like other brands ng printer na kinikater natin, meron din po talaga siyang lalagyanan ng waste toner niya, no? And also, may nakalagay pa rin na Phantom dito, no? So, meron siyang arrow, Phantom, then arrow. Meron po siyang mga sign dito sa side na ito na kung saan, kung atin po i-magnify,
makikita po natin na ito po yung procedure how to remove the seal from the drum. Ayan, no? So, yan, nakalagay po, no? Avoid direct sunlight o exposure from sunlight. Ayan, no? Nakalagay po yan. And, bawal po siyang mabasa. Okay, bawal po siyang hawakan. Bawal po siyang idikit sa apoy. So, yun po yung nakalagay dyan sa mga shadow. Yung mga pictures po na naka-emboss po dito sa surface na to. So, you can check it naman kapag nag-purchase po kayo ng Phantom. So, okay, no? So, lagay na po natin dito. Ayan. So, sabi dito sa ating, usually po, ang mga cartridge, nagsasabi po yan kung ilan. Ang kanilang po pwede ma-accommodate dito po sa mga side na to. And, wala pong nakalagay. Ayan, ayun, meron po, no? So, replace with, nakalagay, replace with TL42 5H ba yan nakalagay? So, 3,000 pages, 6,000 pages, and meron ding 11,000 pages, no? So, ang observe ko lang sa cartridge ni Phantom is mabigat siya, no? Mabigat yung cartridge ni Phantom. So, baka marami siyang laman. So, okay. Let's try now to insert this into the machine para malaman natin kung talagang na-recognize siya ng ating, ayan, drum unit not found pa rin po ang nakalagay. So, no cartridge pa rin. So, baka merong seal na naan dito. So, let's try kung bakit hindi siya nare-recognize. No, kung ba't siya hindi nare-recognize is, teka lang ha. Okay. So, meron pa rin ditong mga ganito. So, actually may mga chip ito na tinatamaan. So, yun lang naman yung dahilan kung bakit siya hindi mare-recognize. Malamang po, etong chip na to, yung tinatamaan niya ay hindi po tinatamaan dun sa yung kanyang chip na to, hindi po ito na-engage doon sa kanyang chip na nasa ilalim, no? Subukan po natin. Ayan. Okay. So, ito po yung loob ng Phantom. Ayan, no? So, meron pong tinatamaan dito, somewhere dito na hindi po na-detect ang ating drum, no? At bakit po kaya ganon, no? Try natin ulit. So, let's try. Okay. So, nandun po sa dulong-dulo yung chip na. Drum unit not found.